Noon pa man ay may balita na magpapalit ng liderato dahil sa kakulangan ng pag-aksyon sa imbestigasyon, sa issue ng korupsyon sa flood control at iba pang problema ng bansa, kaya nangyari ang palitang Senate President. Ayon sa aking nakikitang dahilan, alam na siguro nila na mangyayari ang palitang Senate President kaya planado na nila ito. Dahil isa itong dahilan upang lumantad si Senador Bato de la Rosa habang nasa pwesto pa si Tito Soto. Ito ang nakikita kong dahilan kung bakit nakapasok ang mga NBI sa Senado na may pahintulot ng isang Senate President na si Tito Soto kaya nangyari ang gulong ito sa pagitan ng NBI at Senado. Pero nabigo sila at hindi nila nahuli ang kanilang puntirya, alam ni Bato de la Rosa na gagawin ito sa kanya. Nila Trillanes, makakaliwang grupo at Martin Romualdez, kaya nagtago ito ng matagal dahil natunugan na niya to noon pa. Ito ang mga uri ng mga politiko na ginagamit nila ang administrasyong ito upang ubusin ang mga Duterte at mga kaalyado nito sa politika habang nasa kapangyarihan pa ang mga ito sa gobyerno na ginagamit nila ang ICC sa pangsariling interes at hindi ang korte natin na wala silang napapala. Kaya magulo ang ating bansa dahil sa kanilang ginagawa. Eto, panoorin nyo. Yan si Attorney Matibag na galing sa PDP. Ano mang papel niyan dito? Anong ginagawa nila? Magsiserve ba sila ng arrest warrant? Meron ba silang court order? Ano bang ginagawa nila? Sila na ba ngayon ang sheriff ng ICC? Yan na ba ang papel na ginagampanan nila? Etong masaklap. Di nagkakagulo kami rito. Bakit yung NBI pinaligiran kami? Tapos sasaktan yung mga kapwa senador. Ang akin ngayon, may nagbabalita dyan sa itaas sa opisina ni Senate President Tito Soto na sila ang nagpakain dyan sa mga NBI. Pinapasok nila, pinakain nila, nagtambay sa opisina ng Senate President mismo kasama ng OSAA o di kaya yung security ng Senado. Kagulo kami sa Senado dahil hindi maintindihan kung bakit pinapasok yung mga NBI. Anong papel nila? Sino nagpahintulot sa kanila? Sinabi ba nila kung ano yung pakay nila talaga? Bakit sila nagtatambay dito? Sinaktan pa ang Senador Bato. Tapos, hindi namin talaga maintindihan. Sa aking mga pinagdaanan, the more I am humanized sa lahat ng trials, lahat ng hardship na aking dinaanan, the more na na-humanize ako. So sir, ano comment nyo doon sa mga EJK na kinoconnect sa inyo? Allegedly kayo ang behind. Sir, sabi sa warrant po kasi may reasonable grounds daw to believe that you're involved in DDS. And That's their point. That's their point. May point naman din tayo. Ikaw ba, do you think may napatay akong tao sa EJK? Ha? Do you think meron ako inutusan na patayin mo yan? Ha? This is all about politics. Ha? Politics ito. Yung Trillanes na galit sa mga Duterte, yung mga makakaliwa, na galit sa pagtira ni Duterte sa mga komunista. At yung Sakim na Martin Romualdez na gusto maging presidente ng Pilipinas, sila ang nag-coordinate itong lahat para pabagsakin ang mga Duterte. Senator, do you think this is all about politics? Yeah. Kasi kung hindi ito politics, bakit hindi ako kasuhan dito sa local courts? Ha? They want us to banish from the Philippine soil. Yan ang gusto nila, kaya doon sila nag-file. Dito, kung gusto niyo accountability, filean mo ako dito. Ang kaso sa Pilipinas. Nandiyan yung mga Philippine courts natin. At haharapin Pero mo. kahit isang murder, walang pinail sa akin. Kasi alam nila wala akong pinatay na tao at wala akong inutusan na patayin ninyo yan. Alam nila yan. Eh, yung mga taga-ICC naniniwala sa kanilang mga publication. Sir, Everything is fabricated. So ano lang ang naging role mo, sir? Ha? Ano lang ang naging role mo? Ang role ko is para mag-lead sa war on drugs. Ha? And it doesn't mean pag war on drugs ay patayin lahat ng tao. Ha? Of course, kung ang buhay ng mga pulis ay nasa bingit ng kamatayan, ay dapat dipisan lang sarili nila. At wala akong pang-abuso na hinahayaan. Kung meron man, pinapimbestigahan natin. Senator Padilla. Ginoong Pangulo, gusto ko lamang pong ibalita sa ating mga kasama na naging maganda po ang responde
ng Commission on Human Rights sapagkat kaninang umaga po nakipagpulong sila sa atin at nakipagpulong po sila sa USAA at kay Senator Bato de la Rosa patungkol po sa nangyari na karahasan at pang-aabuso sa karapatang pantao ng ating mga kasama dito sa Senado. Pangalawa, gusto ko lamang din pong iparating sa ating mga taong bayan na magkakaiba po ang kaso ni Senator Trillanes at Senator De Lima sa kaso po ni Senator Bato. Dahil si Senator Bato, ang warrant po niya ay hindi galing sa Pilipinas. Ang warrant po niyan ay galing sa ibang bansa, sa isang dayuhang korte. Ito po ay malayo doon sa usapin na sila ang kustodiya po ni Senator De Lima at ni Senator Trillanes dito lang sa Pilipinas. Ito pong mangyayari kay Senator Bato ay dadalhin po sa ibang bansa. Medyo yun po pag-isipan nating mabuti. Dapat bang mangyari muli ang nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Dapat bang mangyari pa yan muli sa isang Pilipino? Yun lamang po, sana alam natin ang pagkakaiba ng warrant galing sa Pilipinas at warrant sa isang korte lang ng ibang bansa. Yun po, maraming salamat po. Point of order, Mr. President. Point of order. Yes. So we recognize Yes, Senator Mr. Pangilinan. President, my understanding is this matter was already referred to the Committee on Rules. And any on all such manifestations should have been referred to the Committee on Rules. Senator Pangilinan, Senator Lacson gave several privileged speech, even if the matter was already referred to the Well, committee well, report. I So, understand, Mr. as a matter of President. tradition, I understand, Mr. we allow that. Ginoong Pangulo, nilabas yung warrant of arrest kagabi lang, tapos na tayo dito. Yeah. I Yes, that's why understand. this. Na sinabi po na yung warrant of arrest ay tunay. I understand, Mr. President, and therefore I'm appealing that perhaps this matter should be tackled in the committee rather than in plenary so that we can address other concerns, Mr. President. The appeal- And the for the appeal- record, Mr. Paano natin pag-uusapan And- yung ibang... And for the record, Mr. President, I still have the floor. And for the record, Mr. President, we voted against resolution number 44. So to say that we have this resolution, yes, but there are senators who voted against it. And therefore, it is not necessarily our agreement with the points being raised by the good senator from Camarines North. Meron lang po akong mga konting katanungan sa inyo. Sapagkat gusto ko po sanang ireklamo si Senator Pangilinan sa pagsigaw. Meron po ba sa rules natin na sinasabing pwede mong sigawan ng kapwa mo senador? Narinig ko yung malakas na boses ni Senator Kiko Pangilinan. Alam ko na si Senator Pangilinan ay dating galing sa broadcasting, baka nag-modulate. Maari po ba tayo ay mag-suspend muna para pag-usapan yung malakas na boses at wari pagsigaw ni Senator Excuse me, Pangilinan? nasa akin President, po iba yung ang floor. Senator Padilla has excuse the me. floor. The chair is answering the question of Senator Padilla. Session is suspended. Sir, di ako sumisigaw. Tumaas ang boses. Humihingi ako ng pangmali sa pagdating kayo ng sigaw. Personal.